Magandang gabi po sa ating lahat. Purihin po ang Panginoon at tayo po ay narito muli para tayo ay magpuri at umawit sa Panginoon. Tayo po ay tumayong lahat at atin pong awitan ang ating Panginoon. Blessed be the name. Walang pangalan na katulad ng pangalan ng ating Panginoong Jesus. Siya ang pinto. Siya ang channel of blessing. Sa Kanya dumaan lahat from the cross to the church to the world. Amen. Umawit po tayo. Blessed be the name, everyone. All praise to Him who reigns above in majesty supreme, who gave His Son for men to die, that we might man redeem. Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Amen. Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. His name above all names shall stand,
adore. Amen. Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Redeemer, Savior, friends of men, once ruined by the fall, thou hast devised salvation's plan, for thou hast died for all. Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. His name shall be the Counselor, the mighty Prince of Peace, all brothers, kingdoms conqueror, whose reign shall never cease. Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Amen. Stepping in the light. He that walketh in the light, he will follow. Jesus will not walk in darkness. Amen. Ito ang ating laging pagsisikapan. Everyone! Trying to walk in the steps of the Savior, trying to follow our Savior and King, shaping our lives by His blessed example. Happy, how happy the souls that we bring. How beautiful to walk in the steps of the Savior, stepping in the light, stepping in the light. How beautiful to walk in the steps of the Savior, let it paths of light, pressing more closely to Him who is leading when we are tempted to turn from the way, trusting the arm that is strong to defend us. Happy, how happy our race has each day. How beautiful to walk in the steps of the Savior, stepping in the light, stepping in the light. How beautiful to walk in the steps of the Savior, let it paths of light. Walking in footsteps of gentle forbearance, footsteps of faithfulness, mercy, and love. Looking to Him for the grace really promised. Happy, how happy our journey above. How beautiful to walk in the steps of the Savior, stepping in the light, stepping in the light. How beautiful to walk in the steps of the Savior, let it paths of light, trying to walk. Yeah, ladies. Amen. Amen. When we shall see Him, the King in His beauty, happy, how happy our place at His side. How beautiful to walk in the steps of the Savior, stepping in the light, stepping in the light. How beautiful to walk in the steps of the Savior, let it paths of light. Amen. Lumiwanag ang ating buhay, paganda ng paganda, ang ating pagkatao. Amen. Yan ang nangyayari. At yan ay nangyari mula nang tayo po'y matubos. Awitin natin, since I have been redeemed. Amen. First verse. I have a song I love to sing, since I have been redeemed. Oh, my Redeemer, Savior, King, since I have been redeemed. Since I have
have been redeemed, since I have been redeemed, I will glory in His name. Since I have been redeemed, I will glory in my Savior's name. I have a Christ who satisfies, since I have been redeemed, to do His will, my highest prize. Since I have been redeemed, since I have been redeemed, since I have been redeemed, I will glory in His name. Since I have been redeemed, I will glory in my Savior's name. I have a witness bright and clear, since I have been redeemed, dispelling every doubt and fear. Since I have been redeemed, since I have been redeemed, since I have been redeemed, I will glory in His name. Since I have been redeemed, I will glory in my Savior's name. I have a home prepared for me, since I have been redeemed, where I shall dwell eternally. Since I have been redeemed, since I have been redeemed, since I have been redeemed, I will glory in His name. Since I have been redeemed, I will glory in my Savior's name. Amen. Amen. Simula, no? Dare to run. Amen. Amen. Let's sing the song, Dare to Run. It's simply a... Yung mga nagtatapat ay mga daring, humahakbang sa pananampalataya. First verse. The assembly of the faithful, surrounding yet unseen, To the race, and on the track awaiting are the runners of today. The call has come for each to take his place. Dare to run with our eyes fixed on Jesus, following the footsteps of the one who's gone before us. Dare to run in the power of His Spirit. Called to be victors in a race already won. Dare to run. Let's sing verse. The road ahead is narrow, the way is sometimes steep, and only the committed claim the prize. But standing at the finish, with arms outstretched to greet us, is the one who has endured the race and paid the final price. Dare to run with our eyes fixed on Jesus, following the footsteps of the one who's gone before us. Dare to run in the power of His Spirit, called to be victors in a race already won. Dare to run. We must have our Savior's mission, compassion for the lost, courage for the future, love unfailing
Ibinigay mo na po sa amin ang pagkakataon na maranasan namin yung tagumpay na iyong nilakaran upang kami na dating alipin ay mabuhay na malaya at mabuhay na matagumpay. Salamat po sapagkat hindi na kami tali at gapos ng kasalanan o ng kapangyarihan ng kadiliman. Pwede na kaming humakbang at tumakbo sa pananampalataya na naghihintay sa iyo at meron kaming panibagong lakas kagaya ng agila na hindi kami nanlalata, hindi nangihina dahil kung kailan kami mahina, sa aming kahinaan dun kami malakas. Yung inaamin namin, Panginoon, na wala kaming magagawa, hindi namin kayang ipamuhay ang buhay Kristiyano. Pero not by might, not by power, but by your Spirit. Gaya ng iyong sinabi. Kaya naman, Lord, kami po'y humihiling na kami lalong puspusin ng iyong Espiritu. Lalo nyo kaming pangunahan. I-lead nyo po kami. Lalo nyo kaming turuan. Lalo nyo kaming liwanagan ng iyong salita. Lalo mong gawing totoo sa amin ang buhay pananampalataya. Lalo mong ilapit kami sa iyo at kami lalong mauhaw na minamahal ka at pinaglilingkuran ka. Hindi po ito aming buhay, kundi yung buhay na ni Kristo ang nabubuhay sa amin at ang aming dating kami ay namatay at nakapako sa krus. Kaya sa araw-araw ay gagawa kami ng pagpili na hindi ang aming sarili ang masunod, kundi ang masunod lagi ang iyong kalooban. Kaya salamat po sapagkat hindi lamang kami nakaranas nito, ang lahat ng mga Kristiyano sa iba't ibang panig ng daigdig ay merong ganitong patotoo at ganitong katotohanan. Kaya naman po sa gabing ito, narito kami, nagpupuri, ikaw na po magpala sa bawat isa. Kung meron kami mga kapatid na nasa daan pa, ay ihatid po dito ng maluwalhati. Mga kapatid naming nasa kanya-kanyang tahanan, nanambahan at nakikiisa online, ikaw din po ang magpapatibay sa kanila. Pagpalain niyo po ang mga ngaral upang lahat kami, narito man o naka-online, ay pare-parehong mabless ng iyong salita. At lahat kami ay magtaas ng aming tinig na ikaw ay pinupuri. Kaya kami po ay masaya sa gabing ito, ibinigay mo sa amin ang pagkakataong magkatipon, manambahan. Hinangad ng iba, pero hindi na po kaya ng iba sa iba't ibang dako. Kaya't kami po ay mapalad, narito pa at nakapaglilingkod at naghihintay sa iyong pagbabalik. Inaalala po namin ang mga missionaries, ikaw po magpala, saan man sila naroon, saan mang lugar sa Pilipinas, saan mang bansa sa ibang panig ng daigdig, pakaingatan mo po sila, patatagin, i-encourage po sila, hindi po mabilis, hindi madali ang mag-ani. Kailangan po minsan ng taon ng pagtatanim, consistency. At isang araw, ikaw po ang unti-unting magbibigay ng bunga at sa ganun po ay mahahayag ang iyong kapangyarihan at ang kanilang magandang patotoo. Maraming salamat po sa mga nagdaan naming pangangaral at pagdiriwang nito pong nagdaang linggo. At aming naik sa katuparan ang pagpapasalamat sa inyo ng 47 years na pag-iingat mo sa amin. Salamat sa mga nagpahayag ng pananampalataya, naging panauhin, at lalo na sa inyong mga anak na nanatiling mga tapat at mga nakasama namin mula sa iba't ibang simbahan. Ikaw na po magpala, O Diyos, dinadalangin namin inaalala ang Pangulo ng aming bansa. Gabayan niyo po, tatagan mo ang kanyang kalooban, ang kanyang pag-iisip. Gabayan mo po ang kanyang mga kapasyahan. Bigyan mo siya ng mga tapat na kasama na may pusong naghahangad talagang paglingkuran ng bayan at ang ikabubuti ng bayan na hindi nila ipagbibili ang katotohanan, kundi bagkos kung sila man ay magkamali ay makabangon. At ang sino mang nagkamali ay makabangon, Panginoon. At hangarin ang tunay na paglilingkod sa ilalim ng iyong pangunguna. Daman nga lamang, O Diyos, na hindi lamang kailangan ng taong matuwid na pangunguna, kailangan po nila ng muling kapanganakan. Kaya dalangin namin, patuloy niyo po kaming gamitin at gandi ng mga kapatid namin, lalong pagpapalain. Salamat po sa mga panauhin namin ngayong gabi. Ikaw po magpala maging sa aming mga ngaral. Hiling namin ang lahat ng ito na nagpapasalamat sa inyo sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Hesus. At sama-sama po tayo magsabi ng Amen. Amen. Maraming salamat po. Magandang gabi. Ito po ay 2 Chronicles na tayo from Genesis
chapter by chapter, ngayon po ay 2 Chronicles. At kung loloobin ng Panginoon, matatapos po uli natin ang Bible ng sama-sama. Kaya tawagin natin ang ating mga kapatid na silang mangunguna sa atin sa pagbabasa. Magandang gabi po sa ating lahat at tayo po ay magbabasa ng salita ng Diyos sa 2 Chronicles chapter 12 verse 1 to 16. Basahin natin ang salita at sabay-sabay po tayo sa verse 16. Verse 1, At nangyari nang matatag ang kaharian ni Roboam at siya'y malakas na kanyang iniwan ang kautusan ng Panginoon at ang buong Israel ay kasama niya. At nangyari, ng ikalimang taon ng Haring Roboam na si Sisak na hari sa Ehipto ay umahon laban sa Jerusalem, sapagkat sila'y nagsisalangsang laban sa Panginoon. Na may 1,200 karo at 60,000 mga ngabayo, at ang bayan ay walang bilang na naparoong kasama niya mula sa Ehipto, ang mga lubim, ang mga sukim, at ang mga taga-Ethiopia. At sinupok niya ang mga bayang nakukutaan na nauukol sa Huda at naparoon sa Jerusalem. Si Simeas nga na propeta ay naparoon kay Roboam at sa mga prinsipe ng Huda na nagpipisan sa Jerusalem dahil kay Sesak at nagsabi sa kanila, Ganito ang sabi ng Panginoon, Inyo akong pinabayaan, kaya't iniwan ko naman kayo sa kamay ni Sisak. Nang magkagayoy, ang mga prinsipe ng Israel at ang hari ay nagpakababa, at kanilang sinabi ang matuwid. At nang makita ng Panginoon na sila'y nangagpakumbaba, ang salita ng Panginoon ay dumating kay Simeas na sinasabi, Sila'y nangagpakumbaba, hindi ko gigibain sila, kundi aking bibigyan sila ng kaunting pagliligtas, at ang aking galit ay hindi mabubugso sa Jerusalem sa pamamagitan ng kamay ni Sisak. Gayon may sila'y magiging kanyang alipin, upang kanilang makilala ang paglilingkod sa akin, at ang paglilingkod sa mga kaharian ng mga lupain. Sa gayoy umahon si Sisak na hari sa Ehipto laban sa Jerusalem, at dinala ang mga kayamanan ng bahay ng Panginoon at mga kayamanan ng bahay ng hari. Kanyang kinuhang lahat, kanyang kinuha pati ng mga kalasag na ginto na ginawa ni Salomon. At ang Haring Roboam ay gumawa ng mga kalasag na tanso na kahalili ng mga yaon at ipinagkatiwala sa mga kamay ng mga punong kawal ng bantay na nagsisipag-ingat ng pintuan ng bahay ng hari. At nangyari nang kung gaanong kadalas pumapasok ang hari sa bahay ng Panginoon, ang bantay ay naparoroon at dinadala ang mga yaon at ibinabalik sa silid ng bantay. At nang siya'y nagpakumbaba, ang galit ng Panginoon ay nahiwalay sa kanya, na anupat siya'y hindi lubos na pinatay, at bukod dito'y may nasumpungan sa Huda na mga mabuting bagay. Sa gayoy, ang Haring Roboam ay nagpakalakas sa Jerusalem at naghari, sapagkat si Roboam ay may 41 taon nang siya'y magpasimulang maghari, at siya'y nagharing 17 taon sa Jerusalem na bayang pinili ng Panginoon sa lahat na lipi ng Israel upang ilagay ang kanyang pangalan doon, at ang pangalan ng kanyang ina ay Naama na Amonita. At siya'y gumawa ng masama sapagkat hindi niya inilagak ang kanyang puso na hanapin ang Panginoon. Ang mga gawa nga ni Roboam na una at huli, di ba nangangasusulat sa kasaysayan ni Simeas na propeta at ni Edo na tagakita, ayon sa ayos ng mga talaan ng lahi, at nagkaroong palagi ng mga digmaan si Roboam at si Jeroboam. Sabay-sabay po tayong lahat. At si Roboam ay natulog na kasama ng kanyang mga magulang at nalibing sa bayan ni David. At si Abias na kanyang anak ay naghari na kahalili niya. Purihin ang Panginoon sa pagbabasa ng kanyang salita, at lahat po tayo ay maaari ng makaupo.
as you guide me through. Your promises are ever new. I claim them for today. Your will cannot lead me where your grace will not keep me. Your hand will protect me. I rest in your care. Your eyes will watch over me. Your love will forgive me. And when I am faltering, I still will find you there. Each new day's design is charted by your hand and graciously revealed as I seek your master plan. Keep my footsteps faithful when from you I go. Return me to the joy that your blessings can bestow. Your will cannot lead me where your grace will not keep me. Your hand will protect me. I rest in your care. Am faltering, I still will find you there. Your eyes will watch over me. Your love will forgive me. And when I am faltering, I still will find you there. Amen. Pangahawakan mo yun. Ha? Ano nga pangalan mo, Brad? Si Jabez. Oh, yan ha. Jabez, ha? Pangahawakan mo ha. Hindi kayo iwanan ng Diyos. Oh, I still will find you there. Oh, yan ang lahat ng... Siguro nakakatuwa yung mga nagko-compose ng awit na ganyan. Ano? Yung naiisip nila yan, paano nila naiisip yung mga salita. Nakakabuo sila ng istorya eh. Tapos nilalagyan ng tono. Tapos kinakanta na. O, kaya kung kayo, baka makakagawa kayo ng mga awit, ipagamit nyo yung inyong pagiging, yung paggawa ng awit, kung kayo marunong mag-compose. O, wag lang love letter ang komposin nyo. Ha? Mga men. Love letter lang. Baka naman may kakayanan kayo mag-compose ng mga bagong awitin na nakakatibay. Yan, ganyan, Tulad niyang awitin na yan. Sa nagpapasalamat tayo, merong mga awitin na para talaga sa Kristiyano. Hindi lamang yung mga rap songs, love songs, rock music, pop music, at kung ano-anong klase, para lang aliwin ang tao. Ito, hindi to entertain. Talagang pinifeed nito yung truth kasi nun yung truth. Totoo yun yung mga inaawit na yun. Pinapakain natin yung ating spirit, ni-encourage natin. Kaya kapag kadalasan po, pagka ang tao malungkot, ang isang takbuhan niya, music. Sino sa inyong pagka malungkot, kumakanta kayo? Pag malungkot. Ayan dami pagka malungkot, umaawit. Sino naman yung pagka umaawit kayo, yung awit na lulungkot? Meron ba rito pagka umaawit kayo, yung awit na lulungkot? Maganda. Amen. Pero salamat sa Panginoon at tayo po'y talagang kahit na hindi maganda ang boses,
Di ba? Hindi naman pagandahan ng boses yan. Tinitingnan ng Diyos talagang yung puso umaawit. At pagka umaawit ang puso, na naintindihan, sabi nga, iniintindi yung inaawit at inaawit na nasa samang espiritu, nalulugod ang Diyos, pati ang Diyos nakikinig. Hindi ko nga alam kung maganda ang boses ni Paul tsaka ni Silas Sa palagay niyo ba magandang boses ni Paul tsaka ni Silas? Kasi nung umawit, hating gabi Oo Parang hindi maganda Kasi nung umawit sila, natulog na lang yung bantay Natulog na lang yung bantay kaysa makinig. Nagising na lang nung lumindol. Ayun. Wala, hindi ko alam kung ba't nakatulog. Siguro talagang pagod. Pero nakakatuwa naman na kahit ang Kristiyano nasa loob ng bilangguan, masakit ang katawan, maltreated, tingnan nyo, maltreated, hindi nawala yung awit nila Yun ang mga magandang ginagaya natin. Naputulan ka ng kuryente. Ano pa? Umorder ka sa TikTok, mali ibinadala sa'yo. Galit na galit ka. Ano pa? Kahit na ano yung inyong mga nararanasan tayo, alam niyo, magandang i-maintain natin yung aawit ka pa rin. Kaya magandang inawit yun ng linggo Kuya, aawit. Maganda yun talagang huwag nawa mawala sa atin yon. Kasi sa Panginoon, may mga bagay na hindi dapat nawawala araw-araw. Ano yun? Sabi ng Bible, pray without ceasing. Araw-araw yan. Walang tigil yan. Walang tigil yan. Lagi kang in connection with God. Huwag mawawala. Pray without ceasing. Rejoice evermore. Mga galak kayong lagi. Lagi. Kaya ang mga Kristiyano walang maawain sa sarili. Wala yung nagsiself-pity ka, wala yung ganon. Hindi. You keep on rejoicing kahit na parang kawawa. Pero you choose to rejoice in the Lord evermore. Ano pa? Pray without ceasing. Rejoice evermore. In everything, give thanks. Yan. Sa lahat ng bagay, magpasalamat ka kahit ang tingin mo hindi maganda ang dating. Merong laging tinatawag na, anong tawag niyo doon? Silver line. Laging merong makikita kang piraso ng guhit ng liwanag. Sabi nga, there's always light at the end of the tunnel. Ganon, sa dulo ng mahabang madilim na tunnel, andun din yung liwanag, may katapusan yung tunnel na yan. Kaya kung ano man, discourage kayo, nanligaw ka, pang-13 ka ng busted. Okay lang, may pang-14 pa naman, pang-15, pang-16. Huwag kang ma-discourage. Huwag mong susumpain yung pag-ibig na hindi na ako manliligaw. Di ba may kasabihan tayo, di bali ng, mabuti na ang umibig at nabigo, kesa yung hindi nabigo dahil hindi natutong umibig. Pambihira, Yan ang mga gustong-gusto ni Sainil ng mga linyada Tsaka to si Francis Sige, tayo tumayo at tayo Amen! Umawit po muna tayo ng isang awit, Umawit muna tayo ng isang awit. I have a song that Jesus gave me. Bigay ng Panginoong awit, ay awitin natin. Ano nga ba ang pamagat nun? There rings a melody. Yan, napakasaya. Sa tahanan ng Diyos, naroon yung kasayahan Everyone sing with us. I have a song that Jesus gave me. It was sent from heaven above. There never was a sweeter melody. It's a melody of love. In my heart there rings a melody. There rings a melody with heaven's harmony. Come on! In my heart there rings a melody. There rings a melody of love. Amen! I love the
atin pong mga ngaral ay nagpastor na for 18 years. 18 years. At sa kanyang 18 years, may mga nagsuko ng buhay, naging pastor na rin, 5 pastor. 5. Ngayon, okay na sana siya dito kaya lang, hindi okay sa Panginoon. Tinawag siya ng Panginoong magmisyon sa Peru. Kaya nagpapasalamat tayo, tumawag sa akin si Pastor Oliver at sinabi niya sa akin, Pastor, meron ditong missionary, pwede bang mag-preach sa inyo? Sige. Pag alam naman natin, pagka mga missionary ay may mensahe ang Panginoon sa kanila. At gusto natin silang welcomein. Kung wini-welcome nga natin nung una ay hindi mga tunay na mangangaral, lalo ngayon na tunay na mangangaral. Amen? Amen. Pastor Sibog, ayan, Pastor Sibog nga ba? Tama? Pastor Sibog. Asan yung misis mo? Pakitaas nga ang kamay. Andito yung pangalan ni misis. Ayun, si ma'am. Mrs. Sibog. Amen. Yung mga kasama ni sister, ni Pastor, pakitaas nga kamay. Ayan, 12 sila. 12 apostles. Kasama niya kanyang 12 apostles. Ayan. Amen. Salamat po. So, purihin ang Panginoon. At narito, Pastor Sibog, dali po kayo. Missionary to Peru. Amen. Sige po, tayo ay magbukas ng Biblia. At mamaya ko na po i-introduce pa ng konti ang aking pong sarili for us to have time sa salita po ng Diyos. Pastor Conway, maraming salamat po sa napakalaking pribileyo po na makatayo sa likod po ng inyong pulpito upang magamit at mangaral po ng salita ng Diyos. Romans chapter 1, verse number 14, 15, and verse number 16. After po nating basahin ito ay tayo po ay dudulog muli sa Panginoon. Hilingin natin ang kanyang biyaya. Tayo po ay tulungan ng Panginoon at i-bless niya po ang mensahe po na ating aralin ngayong pong gabing ito. Okay, Romans chapter 1, verse number 14, 15, and 16. Sabay-sabay po natin itong basahin. Verse 14, all together read. I am debtor both to the Greeks and to the barbarians, both to the wise and to the unwise. So as much as in me is, I am ready to preach the gospel to you that are at Rome also. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek. Tayo po ay manalangin. Dakila naming Diyos, patuloy po kaming nagpapasalamat sa inyong kahabagan sa buhay po ng bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoong Yesus, sa ginawa niyo po doon sa krus ng Kalbaryo. Na bagamat kami makasalanan, ay inabot niyo po kami, O Diyos, sa pamamagitan ng kamatayan ng aming Panginoong Yesus. At salamat po sa inyo po mga salita. Salamat po sa inyong ginamit upang malaman po namin na kami ay makasalanan at napapahamak po kami sa walang hanggang kapahamakan sa impyerno. Maraming salamat po, O Diyos, sa kaligtasan na buhay na walang hanggan. Salamat po, O Diyos, sa pagkakataon na ipinagkakalob niyo po sa amin upang patuloy po namin kayong mapaglingkuran. Nawa po, O Diyos, patuloy niyo po kaming tulungan, na masumpungan niyo po kaming nagtatapat sa aming pong paglilingkod po sa inyo. Gamitin niyo po ang buhay po namin mightily for your honor and for your glory, O Diyos, na ang kaligtasang ipinagkalob niyo po sa amin ay maibahagi po namin sa mga taong hindi pa po nakakakilala sa aming Panginoong Yesus. Salamat po, O Diyos, kay Pastor Conway sa kanya pong leadership at sa mga mananampalataya po ng inyong gawain. Patuloy niyo po silang tulungan, patuloy pong pagpalain, patuloy niyo pong kahabagan ng Muntinlupa, Panginoon, kahabagan niyo po ang Manila, kahabagan niyo po ang Batangas po, Panginoon naming Diyos. Marami pa pong lugar na nangangailangan po ng mga magsusuko ng buhay upang maabot ng inyo pong ebanghelyo. Pagpalain niyo po kami sa oras po na aming pag-aaralan. Purihin po kayo sa pangalan ni Jesus. Amen. You may be seated po. Ang ating pong mensahe ngayong pong gabing ito, unashamed of the gospel. Unashamed of the gospel. Bago ko po ibigay ang mensahe po ng Panginoon, meron po akong short story lang
na gusto ko pong i-share sa inyo. I don't know if Pastor Conway will remember, it was 1998, Pastor. Hindi ko po alam kung sino po yung naka-attend sa inyo noon sa camp, sa Kalot Sablan, 1998. Meron po bang naka-attend sa inyo noon? Will you please raise your hand? It was 1998. Ito po yung storyang yan. Kung di po ako nagkakamali, ang Bethany po ay nag-host ng youth camp. It was Guard Your Heart, Pastor. Guard Your Heart. It was my first time dahil 1997, when I got saved, November 23, 1997, ako po ay na-save under the leadership po ng entering pastor po ng Mountain View Bible Baptist Church, sa leadership po ni Pastor Claro Dueñas. Siya po yung entering pastor. But my pastor po originally ay si Pastor John Quinlan, the late Pastor John Quinlan. No po, it was 1998, first time ko pong maka-attend ng youth camp at ang tema po noon ay Guard Your Heart. Hindi ko po makalimutan, nilagyan po nila ng mga props na tumitibok-tibok pa yun. No po, at naalala ko po si Pastor Conway, siya po ay nangaral, ewan ko po kung maalala po ni Pastor Conway, habang siya po ay nangangaral ng gabi, meron pong kabayo na sumagot. I don't know, Pastor, if you remember that. Habang nangangaral po si Pastor Conway, sabi niya, Amen, meron pong kabayo doon sa malayo. Sumagot yung kabayo. Instead na tao. Natawa po kami that time. So it was my first time na ako po ay maka-attend po ng youth camp. And I believe God has spoken to my heart that time na isuko ko yung aking buhay sa Panginoon. Kailangan ako ng Panginoon. Kailangan ako ng Ebanghelyo ng Panginoon because ako po niligtas ng Panginoon dahil may dahilan bakit ako niligtas ng Panginoon. Hindi po ako niligtas ng Panginoon na walang dahilan. Hindi po ako niligtas ng Panginoon para ligtas lang ako at wala na po akong gawin. Ako po'y naniniwala that time yung Guard Your Heart ay ginamit ng Panginoon yon para hipuin ang aking puso. Nabantayan ko po ang aking puso tungkol sa panawagan ng Panginoon. Maging sensitibo ako sa panawagan po ng Panginoon. And I believe with all my heart, God has planted His Word in my life during that time, 1998. And it was 1999 nung ako po naalala ko, nag-forward po ako noon. Dahil ako po'y papasok ng Bible School ng 1999. Nag-graduate po ako sa Mountain View Baptist Bible Seminary year 2002. At ako po ay nag-work po doon sa Gimba, kung saan po ako nagpastor for almost 18 years. Sinen out po ako ng Mountain View 2007. At yung calling po when it regards to the land of the Peruvian people in Peru, mamaya po, if you will allow, meron po akong video presentation after the preaching of God's Word. Ay makikita nyo po yung Peru. So anyway, 4 years in the making po yung panawagan po ng Panginoon sa akin. It was our first World Missions Conference until this year lang po, 2025. When Pastor Paul Byers preached at Mountain View Bible Baptist Church, at na-share niya po yung South America. Hindi na po nawala sa puso't isip ko po. The Lord has burdened my heart and I prayed for that. At sabi ko kay Mrs. ko, I believe the Lord is calling me to South America. So after that, nung nag-preach po si Pastor Paul Byers, nung Friday po yon doon sa Mountain View, it was their conference. Sabi ni Pastor Paul Byers, I've been praying for Peru for 10 years. He's been praying for Peru that a person will surrender his life. Hindi ko po alam, that time na ako na pala ang kinakausap ng Panginoon. It was very clear, No, umuwi po kami sa Gimba, napakabigat po ng aking kalooban, and I believe the Lord speaking to my heart, na naging maliwanag, it was July po, last month, the church has called a pastor under the leadership of my pastor, Pastor Romeo Tigolonao, at sa biyaya po ng Panginoon, please pray for us in 2 to 3 years time. Kami po ay pupunta ng Peru dahil ang puso ko po ay nasa Peruvian people na po. Dahil naaawa po ako na ang mga tao doon ay namamatay na wala pong Jesus Christ sa kanilang puso. Sa South America po, isa lamang po ang ating Pilipinong missionary nasa Argentina. It was missionary Raimundo Zacal. Ang South America po ay nasa ilalim ng mundo po natin. Ang biyahe po doon mula Manila hanggang Peru,
1.5 araw ang biyahe po eroplano. Kaya Lord willing po, in 2 to 3 years time, the Lord would allow us na umapak po sa Lano, Peru. Ako po ang magiging pastor, second missionary ng South America. Pero ako po'y naniniwala, it is not enough. It is not enough. No po, and I believe the Lord will touch the heart of every individual, ano po, na magsuko ng buhay, lalo tigit mga men, mga may asawa na magsuko po ng buhay. If the Lord is calling you, the best person to talk with is your pastor about your calling. Talk to your pastor, Pastor, the Lord is calling me sa isang lugar na talagang binurden ako ng Panginoon. So this is the message for us tonight, no po, unashamed of the gospel. Nabasa po natin ang ating pong text for tonight. Ang sabi ni Apostol Pablo sa verse number 15, let's go back to the verse that we have just read. So as much as in me is, I am ready to preach the gospel to you that are at Rome also. Ito po isang napakagandang attitude ni Apostol Pablo, na ito rin po ang gusto ng Panginoon na maging attitude natin. Ano po yung attitude ni Apostol Pablo na nais ng Diyos na maging attitude natin? Yung po yung sinabi niya na, so as much as in me is, I am ready. The Apostle Paul is always ready to preach the gospel of the Lord Jesus Christ. Ano man ang kanyang marinig, ano man ang kanyang pagdaanan, ano man ang kanyang sitwasyon, ano man ang mangyari sa kanya, ano po, walang pakialam si Apostle Pablo, because his attitude, he is always ready to preach the gospel of the Lord Jesus Christ. I remember that time when Pastor De Vera, sabi niya, meron silang kapitbahay na namatayan. At ang sabi ng kapitbahay niya, after pong ilibing, yung pong kanilang mahal sa buhay, nakausap niya po si Missionary De Vera. Siya po yung missionary sa Cambodia. That time po ay nagpapastor po siya doon sa Candaba. Nung namatay yung kapitbahay niya, ang sabi po ng kapitbahay, Pastor, dinadaan-daanan nyo lang po kami. Pastor, dinadaan-daanan nyo lang kami. Ibig pong sabihin, mga minamahan, may mga time na yung mga unsaved, naghihintay lang po sa atin para buksan natin ang ating mga bibig at ibahagi po natin unashamed yung ebanghelyo na tinanggap natin mula sa Panginoong Yesus. Kailangan buksan lang po natin ang ating mga bibig. Kaya tayo lumapit sa Panginoon, hilingin po natin sa Panginoon, bigyan niya po tayo ng tapang, bigyan niya po tayo ng boldness to speak, bigyan niya po tayo ng boldness to witness para sa mga taong hindi pa po nakakakilala sa Panginoon. Sabi po ng song, every day they pass me by. Araw-araw dinadaanan lang po tayo ng mga taong wala pong Jesus Christ sa kanila pong buhay. So tayo po, mga minamahan, we should be unashamed of the gospel of the Lord Jesus Christ. Maybe nakita ni Apostol Pablo in the time of the Roman brethren na yung mga estudyante ay nahihiya silang i-share yung ebanghelyo sa kanilang mga classmate. Maybe nakita ni Apostol Pablo na yung mga nagtatrabaho sa kanila po mga kanya-kanyang opisina, nahihiya po silang ibahagi yung ebanghelyo ng ating Panginoong Yesus sa kanila pong mga kamanggagawa. Maybe sa mga nagtatrabaho sa company, matagal na sila nagtatrabaho at nakita ni Apostol Pablo na parang itong mga mananampalatayang ito ay hindi pa nila na ibabahagi yung ebanghelyong tinanggap nila mula sa Panginoon. Kaya sabi ni Pablo, so as much as in me, I am ready to preach the gospel. Kahit saan ako, ready ako. Dapat ganon din kayo. Yun ang attitude ni Apostol Pablo. Okay, every student should be unashamed of the gospel. When was the last time you have shared the gospel of the Lord Jesus Christ? Kailan mo huling naalala na ibinahagi mo sa kaklase mo yung ebanghelyo ng Panginoon? When was the last time ibinahagi mo yung ebanghelyo ng Panginoon sa iyong mga ka-office mate, sa mga katrabaho mo sa company, sa mga tao nakikita mo sa daan, binigyan ka ng tapang ng Panginoon? When was the last time you have shared the gospel? Ang Peru po, 78 to 80% Catholicism. Sila po ang nagdala ng false religion sa Pilipinas. It was the Spaniard, 1923. 1923. At ito po yung nangyari dahil sinakop po tayo ng mga Spanish.
Spaniard, dinala po nila yung false religion. Sabi ko, Lord, kung dinala po nila yung false religion sa Pilipinas, sa biyaya nyo po, dadalhin namin yung totoong Christianity doon sa Peru. Gamitin nyo lang po kami. Sabi ko, Lord, dalhin nyo lang po kami doon sa Peru. And I have committed my life. Sabi ko po sa Panginoon, Lord, the first time na aapak po kami sa Peru, hindi kami magsasaya, woo, salamat, nasa Peru na kami. Sabi ko, Lord, the first time na pahintulutan nyo kami na aapak sa Peru, buong pamilya ko luluhod po sa Peru at ipapanalangin niyang bansang yan sa inyong paanan. Why? It is because the Peruvian people dying without the Lord Jesus Christ. Wala po pinagkaiba yan sa mga tao dito sa Pilipinas. So, church, Christian, we should be unashamed of the gospel of the Lord Jesus Christ. Now, the question, why should we be unashamed of the gospel of the Lord Jesus Christ? Because number one, we have a powerful person. We have a powerful person. Who is that powerful person? It is not me. The powerful person is the one who indwells me. It is the Lord Jesus Christ. He is the powerful person that I have been preaching doon po sa lugar ng Peru. Hindi po tao ang pinapangaral natin. Hindi po yung pastor ang pinapangaral. Hindi po sino man ang pinapangaral. Walang ibang ipapangaral na makapangyarihan na kayang iligtas po ang tao. Walang iba kung hindi ang Panginoong Yesus lamang. Alam natin ang sinasabi po ng Acts chapter 4 verse number 12 na walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay ng Diyos na ang tao ay itiyak na maliligtas kundi sa pangalan lamang ng ating Panginoong Yesus. Kung tayo niligtas tayo ng makapangyarihang Diyos, naniniwala po ako, walang taong hindi kayang iligtas ng Panginoon. Lahat kayang iligtas ng Panginoon. Ang dapat lang nilang gawin ay manampalataya doon sa powerful person that can save their soul na hindi na po pupunta doon sa impyerno. It is the Lord Jesus Christ. We are not proclaiming ourselves. We are not proclaiming men. 1 Corinthians chapter 2 in verse number 5. Ito po sabi ng Bible, beginning from verse number 4, and my speech and my preaching was not with enticing words of man's wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power. As sabi ng Bible, verse number 5, that your faith should not stand in the wisdom of men, but in the power of God. It is not my power. It is not your power. Sabi ng Acts 1:8, but ye shall receive power. Kanino power yan? Walang iba kung hindi sa Diyos. Bibigyan kanya ng power to speak. Bibigyan kanya ng power to witness. Lumapit ka lang sa Panginoon. Sabi mo, Lord, sinusuko ko ang buhay ko sa inyo. Give me the power to speak. Give me the power to witness. Gagamitin ka ng Panginoon to be a vessel and to honor meet for the master's use. Ang dami pa pong mga taong hindi nakakakilala sa Panginoon. And I believe you've heard na ang inyo pong lingkod ay pupunta po sa lugar ng Peru. Huwag nyo lang pong ipanalangin ng Peru. Ang South America po, it comprised of 12 countries na wala pa pong single missionary. Ang pinakamalaki po dyan, yung pong Bolivia. Okay, Brazil, I should say. Nandun po ang Chile, nandun ang Ecuador, nandun po yung Guyana, napakaraming mga lugar na wala pa pong missionary doon sa South America. Huwag lang po natin ipag-pray yung South America. Ipag-pray din po natin ang Russia. Pag-pray din po natin yung mga bansang wala pa pong missionary. Kaya nga po, nawa, mangusap ang Panginoon po sa atin. Napakarami pa pong mga lugar na nangangailangan po ng missionary. Huwag po tayong matakot magsuko ng buhay dahil ako'y naniniwala, bibigyan tayo ng kakayahan ng Panginoon. All we have to do is to surrender fully our lives to the hands of that powerful person, and that is the Lord Jesus Christ. Siya po yung gagamit sa buhay po natin. Magtiwala lang tayo sa Kanya, isuko lang natin ang buhay natin sa Kanya, mag-obey lang tayo sa Kanya, and that powerful person, gagamitin niya ang buhay natin saan man niya tayo idadirect. Nawa po, kung merong kinakausap ang Panginoon, yun po yung naging panalangin ko po nung ako po yung nagpapastor doon sa bayan ng Gimba. Sabi ko, Lord, just 10 mission. Bago kayo dumating, masaya na po ako. Nakalima na po kami, pang-anim na po ang church. At sabi ko, Lord, no, nangangailangan po ng maraming missionary. So ang Gimba Bible Baptist Church po ay meron na pong missionary, isa.
Pastor, meron pong nagsukong isang young people na nag-aaral po sa Bible School ngayon. Sabi niya sa aming mahal na pastor, Lord willing po, pagka-graduate niya, magpa-pioneer siya ng gawain dito, pupunta po siya sa Bolivia. Tama po, Pastor? Pupunta po siya sa Bolivia. You know what? Kailangan po natin ng moving ng Diyos. I-desire natin yung moving ng Diyos sa church. I-desire natin yung moving ng Panginoon sa buhay ng mga young people. I-desire natin yung moving ng Panginoon sa mga may asawa. Nung ako po'y nagpapastor, ang panalangin ko, hindi lang young people ang magsuko ng buhay. Ang panalangin ko po, pamilya agad na magsuko po ng buhay. Kaya yung mga yan, mga mission na yan, di pamilyado po ang mga yan. Sila'y nagsuko ng buhay sa Panginoon, magaganda po ang trabaho niyan. Ang aming pastor, nung nagsuko po siya sa San Andres, siya po yung pinakamataas sa ospital. AO po siya. AO. Administrator Officer. Pinakamataas sa ospital. But he surrendered his life. Sinuko niya pong lahat yan for the sake of the soul. Aanhin niya ang yaman kung yung mga kaluluwa ay pupunta ng impyerno. Pero salamat, may mga taong naintindihan po nila yung kalagayan po ng kaluluwa. Hindi po nila alintana yung mga bagay na mawawala po sa kanila. Hindi naman lahat pwedeng magpastor, pero ako'y naniniwala, meron at merong kakausapin ng Panginoon, meron at merong hihipuin ng Panginoon para maramdaman nila yung burden sa mga kaluluwang hindi pa po nakakakilala sa Panginoon. And I believe, if the Lord is calling you, again, I will tell you tonight, the best person that you can talk with is your pastor. He will counsel you, he will train you, ititrain ka niya para po ihanda ka niya para sa better ministry. Kaya church, why we should not be ashamed of the gospel of the Lord Jesus Christ? Because we have this powerful person, and that is the Lord Jesus Christ. Tutulungan niya tayo. Huwag po tayong matakot. Magpagamit lang tayo sa Kanya, isuko lang natin ang buhay po natin sa Kanya. Mag-rely lang tayo sa Kanya, mag-obey lang tayo sa gospel, kung ano yung pinapagawa ng Panginoon, sumunod lang tayo, gagamitin tayo ng powerful person na yan. And that is the Lord Jesus Christ. Sabi ng writer, the gospel is not something to be ashamed with, but to rejoice with. The gospel is not something to be ashamed with, but to rejoice with. Totoo po yun. Ang ebanghelyo po ay hindi dapat ikalungkot ng mga mananampalataya. Masaya po ba kayo na kayo ligtas? Amen? Masaya po ako na ako'y ligtas. At sabi ko sa Panginoon, Lord, kung yung pagmamahal niyo po sa akin, niligtas mo ako. Hindi na ako pupunta ng impyerno. At nais mo yung pagmamahal mo sa amin, i-extend po namin doon sa Peru. Lord, we will go. We will go. We'll just rely on the Lord Jesus Christ. The gospel is not something to be ashamed of, but to rejoice with. Bago ko po magpunta doon sa point number 2, kwentuhan ko lang po kayo ng konti. Yung CEO ng Coca-Cola Company, nagpatawag po siya ng meeting. It was 1925. Nagkaroon po sila ng goal. Hindi pa ganon kalawak ang Coca-Cola. Pero ito sabi niya, lahat ng mga company na meron pong station sa mga bansa, pinatawag niya. No po, yung mga manager, yung mga may katungkulan. Sabi niya, ito ang goal. Ito ang goal. In 100 years, gusto ko, sabi niya, ang Coca-Cola ay makilala sa buong mundo. In 100 years, sabi niya, i-goal natin. Anong ginawa po ng mga may matataas na posisyon sa mga bansa? Ang ginawa po nila, minotivate nila yung kanila pong mga manggagawa. Production after production, production after production. Mga minamahal sa isang bansa na communist country, meron pong Coca-Cola, pero ang Jesus Christ, hindi pa nila naririnig. Can you imagine, isang lugar na communist na hindi mapasukan ng gospel, and yet bakit napasok ng Coca-Cola? Kasi sabi nila, in 100 years, sabi ko, I don't care, sabi po ng CEO, ang gusto ko, lahat ng mga bansa sa buong mundo ay magkaroon ng Coca-Cola. In less than 100 years, it was kay 2023, after ng pandemic, nagkaroon po sila ng world record na noong 2023, walang bansa na walang Coca-Cola. Lahat may Coca-Cola. Ibig sabihin, may bansang may Coca-Cola, pero walang Jesus Christ. Bakit? Tandaan nyo po, sinabi na ng Panginoon sa atin, we shall be witnesses unto me, both in Jerusalem, Judea, Samaria, and unto the uttermost part of the earth. Hanggang ngayon po, hindi pa nalalagyan ng mga misyonary ang mga bansa.
Kung kailan nagkaroon ng communist country, lalong hindi napasok ang isang bansa. That's why we should be praying. Kawawa ang tao na walang Jesus Christ. Nararamdaman ba natin yung burden kung ang Coca-Cola, nagawa po nila yung goal nila? Na-reach nila yung goal nila. Actually po, nagsaya po sila eh. Pinagbibigyan po nila ng mga bonus yung mga worker nila. Bakit? Can you imagine, meron po silang 6,000, okay, kulang-kulang na 7,000 na manggagawa. Gumagawa lang po yan ng mga Coca-Cola. Eh, mga missionary, wala pa pong 300. Wala pang 300. Wala pang 400, wala pang 500. Can you imagine, ganun nila kabilis na ipalaganap yung Coca-Cola. Bakit? Dahil yung sinabi ng CEO, okay, tinanggap nila yung challenge. Tayo po ba tinatanggap natin yung challenge? Na we should not be unashamed of the gospel of the Lord Jesus Christ. Bakit? Because we have the powerful person. Tutulungan niya tayo, hindi niya tayo pababayaan. Number 2, not only why we should not be unashamed of the gospel. Kasi maraming nahihiya, maraming hindi makapag-proclaim sa gospel of the Lord Jesus Christ. Number 2, we have a powerful preaching. We have a powerful preaching. Wala po tayong ibang pinapangaral dito kung hindi ang ebanghelyo ng Panginoon. Wala po akong ibang ipinapangaral para ang tao po makakilala kay Jesus kundi yung ebanghelyo ng Panginoon. And I believe with all my heart, ang mundo pong ito, hindi pera ang kailangan niya para magbago. Naniniwala po ako ang mundong ito, hindi po sa kagandahan ng trabaho, para ang buhay ng tao maging masaya. Naniniwala po ako, ang tao para maging masaya siya, hindi niya po kailangan ng maraming material na bagay. Ang sabi nga ng Matthew chapter number 8, "For what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Or what shall a man give in exchange for his soul?" Marami tayong kilalang ganyan. Marami kayong mga mahal sa buhay, ang yayaman. Marami silang ari-arian, pero wala silang Panginoong Yesus. Ang susi para maging masaya sila. Ang susi para ang tao maging righteous siya. Ang susi, ang tao para maging banal siya, makapamuhay siya ng matuwid. Kailangan niyang marinig yung ebanghelyo ng ating Panginoong Yesus. Yun ang susi, mga minamahal. Ebanghelyo lang ng Panginoon. Can you imagine ang isang tao na hindi mo maipaliwanag bakit ganyan ang kanyang pag-uugali? Pag nakausap mo yan, na-share mo yung gospel, pati tinuin ng Panginoon yan. Bakit? Dahil ang gospel, makapangyarihan yan. No words of men can surpass the gospel of the Lord Jesus Christ. Can you imagine yung CEO na yan? Napaka-powerful ng sinabi niya. Mas naniwala ang mga tao, tayong mga mananampalataya, we should be proclaiming this gospel throughout all the world. Pero hanggang ngayon, marami pang bansang hindi naabot ng gospel. Bakit? Maybe nahuli na po ang vision natin. We should be carrying the gospel to the uttermost part of the earth. Alam niyo po sa Argentina, meron pong isang lugar doon na literal na ang pangalan niya, uttermost. See, biblical. Kaya nga sabi ni missionary Raimundo Sacal, pastor doon sa Argentina, merong lugar doon na ang pangalan niya uttermost. Kaya biblical talaga. Marami pang bansang hindi naaabot ng ebanghelyo ng ating Panginoong Yesus. We have this powerful message. Hindi naman po tayo ang magbabago sa tao. Hindi naman tayo ang magliligtas sa tao. Kundi ang ebanghelyo ng Panginoon. Napaka-powerful niyan. Yan ang kailangan po ng tao, yung gospel of the Lord Jesus Christ. Kahit gaano kabubulaklak yung mga sinabi natin, without the gospel, it is useless. Bigyan mo man po ng pera, bigyan mo ng pagkain ng tao, without the gospel, it is useless. Bigyan mo ng magandang edukasyon ng bata, without the gospel, it is useless. Ang kailangan po natin, mga minamahal, ay ang mga mananampalataya, sabi nga ng isang Bible, yung pong isang song, nasa kamay na natin ang susi. Ano yon? Ang salita po ng Diyos. Huwag natin itong ikahiya. Huwag natin ikahiyang magdala ng Bible sa school. Kung meron kayong mga Bible, meron kayong spare time sa school, dalhin niyo po ang salita ng Diyos. You have the opportunity, pag may ample time kayo, i-share niyo po sa mga kaklase ninyo. Iyan ang susi, mga minamahal, para ang buhay ng tao ay mabago. Para ang buhay ng tao ay magkaroon ng totoong purpose, ang buhay ng tao magkaroon ng totoong direksyon. Ano yan? Yang gospel ng ating Panginoon. Tandaan niyo po, wala ako dito without the gospel. Inabot po ako ng gospel.
Bago ako naligtas, Sabado po, dahil nakatira kami doon sa Balibago sa Angeles, malapit po kami doon sa checkpoint. Puro sayawan doon, disco house. Sabado magdidisco ako. Sunday, puyat ako. In-invite ako ng ate ko sa Mountain View Bible Baptist Church. Dahil puyat ako, ayaw ko magpunta ng church. Pero nung Sabadong yun, hindi inalaw ng Panginoon, mapunta ako sa disco house. Pinag-ready ako ng damit. Nung Sunday po, November 23, nakaupo ako doon sa tabi ng matanda. Habang nakikinig ako sa gospel, nung mag-invitation niya, tinanong ako ng matanda. Sabi ng matanda, Apo, pag namatay ka, saan ka pupunta? Sabi ko, Lola, hindi ko pa alam. Sabi niya, lapitan mo yung pastor na yun. Pag tinanong ka niya, bakit ka lumapit? Sabi mo, pag namatay ka, hindi mo alam saan ka pupunta. Lumapit po ako doon sa pastor. Sabi niya, bakit ka lumapit? Kasi pag namatay ako, hindi ko alam saan ako pupunta eh. Meron siyang tinawag na isang lalaki. Okay? Tapos dinala niya ako sa isang kwarto. Akala ko kung anong gagawin niya sa akin. Dinala niya ako doon sa isang kwarto. Sinarado niya yung pintuan. Lalo ako natakot. Bakit niya sinarado yung pintuan? Maya't maya, pinaupo niya ako. Tapos binuksan niya ang kanyang Bible. Nung pinapaliwanag niya na po sa akin ang Ebanghelyo ng Panginoon, hindi ko na pumawari ang aking sarili. Isa lang ang naintindihan ko sa mga mensaheng sinasabi niya. Pag wala akong Jesus Christ, hindi ako sumampalataya sa gospel, pupunta po ako ng impyerno. That's why November 23, narinig ko po yung Ebanghelyo ng ating Panginoong Yesus. It was clear to my mind that the Lord Jesus Christ died, buried, and then resurrected from the dead. Para ako po iligtas. Salamat sa biyaya ng Panginoon. Pupunta po ako ng Peru bilang ligtas na tao. Wala akong ibang dadalhin doon. Hindi po ako pupunta doon for money. Hindi po ako pupunta doon dahil ang Peru po, ang ibig sabihin ng Peru, land of abundance. Ang Peru po, ang isa sa pinakamalakas na gold mining sa buong mundo. Peru. Maraming ginto dyan. Pero hindi ako pupunta para sa mga bagay na yan. Pupunta ako dahil maraming Peruvian, they need the gospel of the Lord Jesus Christ. Kasi kung pera lang, kung support-wise, di na ako alis sa Gimba Bible Baptist Church. The church has been taking care of me. Mahal nila ako, mahal nila yung family ko. Meron na kaming mission na dadagdagan pa. Bisitahin ko yung mga mission. Palakasin ko po sila. Mag-multiply kami doon. Pero hindi ko po ma-resist yung calling ng Panginoon sa buhay ko. Sa isang lugar na hindi ko alam kung ano po ang, I don't know. But sabi ko, Lord, yung aming pamilya, yung buhay namin, pinagkakatiwala na namin sa inyo. Gamitin nyo lang kami. Number 3, not only number 1, bakit hindi natin kailangan ikahiya ang gospel? Because we have this powerful person, and that is the Lord Jesus Christ. Salamat may Panginoon ako. Hindi ako dapat matakot. Hindi ako dapat mag-alala kung anong mangyari sa akin. Dahil alam ko po, hindi niya ako pababayaan. Number 2, we have this powerful message. Wala tayong ibang dadalhin sa tao para ang buhay ng tao mabago kung hindi ang Ebanghelyo ng ating Panginoong Yesus. Number 3, we have this powerful partnership. Ano ibig sabihin ng powerful partnership? Basahin natin yung verse 14 ng Romans in chapter number 1. Dito lang po tayo naglagak ng ating pong attention. Dahil sabi ni Pablo, I am debtor both to the Greeks and to the barbarians, both to the wise and to the unwise. So sabi ni Apostol Pablo, meron siyang pagkakautang. Alam niyo po, ako'y naniniwala, meron pong nanalangin sa akin para ako ay maligtas. Kung naniniwala ka, merong nanalangin sa iyo para ikaw ay maligtas. Yun po yung tinatawag po natin na partnership. We should be partners sa isang kaluluwang hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Kayo mga young people, you should be partners with your co-young people. Pag nakita kayo, sabihin mo, meron akong kaklaseng pinapanalangin ko. Pwede mo ba akong samahan? Mag-partner tayo sa panalangin. Hipuin siya ng Panginoon para ang kaklase ko ay makakilala sa Panginoon. Kayo pong nagtatrabaho sa mga company, pag nakita kayo ng iyo pong kamanggagawa sa church dito, or even your beloved pastor, meron po akong pinagpe-pray. Pwede po ba mag-partner po tayo? Ipag-pray po natin ang kamanggagawa ko pong ito. Naaawa po ako sa kanya, pastor. Ang buhay niya po, ang kanyang pamilya, malapit ng masira, pastor. Brad, let's be partner. Ipag-pray natin yung aming kamanggagawang ito. It is about time to beg the mercy seat of God
para ipanalangin yung mga taong hindi pa po nakakakilala sa Panginoon. It was about time that you young people, okay, magpartner kayo, hindi man dalawa, tatlo. Okay, after ng work, sabi mo, okay, mag-meet tayo doon sa church kahit hindi prayer meeting. Mag-meet tayo sa church kahit hindi Sunday. Kayo po mga nagtatrabaho, meron kayong mga kaklase, nag-aaral, kayo po mga nagtatrabaho, meron po kayong mga ka-office mate. Pumunta kayo sa mga lugar na pwede kayo magtipon, even sa church or I don't know. Mag-partner po kayo, ipag-pray ninyo ang mga kaluluwa po ng tao. Alam niyo po, sabi ng Psalm in 56, in verse number 8, if I not mistaken, or in verse number 4, sabi niya, yung aking pag-iyak, inilalagay mo sa isang bottle. Ibig sabihin yung pagluha natin, inilalagay ng Diyos sa isang bote. Yung mga pagluhang yan, bawat patak ng luha ay may mga pangalan. Isang araw po, si brother, sasabihin ng Panginoon, ito si brother, lumuha siya para kay ano. Itong si sister, yung pagluha niya, iniiyakan niya yung kanyang nanay na ang pangalan niya ito. May mga time lang po, kailangan natin mag-beg sa mercy seat ng Panginoon. Matuto nating iyakan. Talagang magnangis tayo. Iyakan natin ang walang patid. Tama po, pray without ceasing. Pag-pray natin yung mga mahal natin sa buhay. Partners with your churchmate. Pag-pray natin yung mga taong hindi pa po nakakakilala sa Panginoon. Partner with us. Yung mga taong doon sa Peruvian, you may not know their name. Please remember us. Missionary Emmanuel Sibog and family. Pag-pray nyo po kami. Lord willing, in 2 to 3 years time, aabutin po natin yung mga Peruvian. Pag-pray nyo po kami. Beg the mercy seat of God. Lord, meron kaming missionary doon sa Peru. Ito pala ang buhay ng mga tao dyan. Lord, kausapin niyo po sila. Isang araw, I believe, isang araw, if the Lord will allow, ang pag-uwi po ng isang missionary, galing po ng South America, 8 to 10 years. Ganun po katagal. Kung i-allow ng Panginoon, makawin tayo ng mga Peruvian dyan, madala natin sa Pilipinas. What a blessing. May mga naliligtas. Tapos nagsusuko ng Ang gagawin ko po doon sa Peru, kung ano po, Pastor, ang inalaw ng Diyos na magawa po namin sa Peru, not only soul winning, but planting more churches, ganun po ang gagawin ko sa Peru. Magpa-plant po ako ng maraming simbahan. Bakit? Kasi kailangan ng maraming simbahan. Magte-train ako ng maraming Peruvian. Magpipray ako ng isang pamilyang Peruvian, magsuko po sa lugar na ito. Magpipray ako ng another family na magsusuko po sa lugar na ito. Until such time, dumami po ang mga pastor doon sa Peru. Lilipat ako ng ibang bansa. Bakit po? Kasi kailangan. Sobra po. Kokonti lang ang mga missionary. Kaya tama po, if you cannot, okay, kung hindi po kayo makapunta doon sa Peru, no po, partnered with us. Kami po sa biyaya ng Panginoon ang pupunta doon sa Peru to reach the Peruvian. May partnership po tayo. Hindi lamang ipanalangin ang mga unsaved, kundi partner with us. Pag-pray niyo po kami, mga minamahal, kaya hindi tayo dapat mahiya sa Ebanghelyo ng Panginoon because we have this powerful person. And that is the Lord Jesus Christ. We have this powerful preaching, and that is the gospel of the Lord Jesus Christ. We have this powerful partnership in praying for the souls of men na hindi pa po nakakakilala, and partnering with the missionaries na pupunta sa mga lugar, hindi lamang sa Peru, sa Taiwan, sa Thailand, sa Indonesia. Marami pa pong lugar na nangangailangan ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Yesus. And this is my prayer po, na may tawagin ng Panginoon, hindi lamang sa church na ito, kundi sa mga maraming churches na i-allow ng Panginoon na mapuntahan namin. Magsusuko ng buhay para po to join us doon po sa South America. Please do pray for us. Tayo po tayong lahat. Pastor, marami pong salamat for allowing me to stand behind the pulpit and to share my burden regarding po sa gawain na aming pupuntahan doon po sa Peru. As we stand and bow our heads, shall we pray tonight? Once again, dear Father in heaven, Lord, maraming salamat for loving us, for loving me, Father God. I'm just a sinner.
and yet you love me. Salamat po, O Diyos, sa bawat mga nakatayo. Alam po namin makasalanan kami. Pero salamat, inabot niyo po kami ng powerful preaching, and that is the gospel of the Lord Jesus Christ. Father God, it is my prayer na tumawag po kayo ng manggagawa sa simbahang ito. Tumawag kayo ng manggagawa sa isa pang simbahan. Lord, sa mga Baptist churches, tumawag kayo ng mga manggagawang magsusuko ng buhay para pumunta ng ibang bansa. Lord, kahabagan niyo po ang Taiwan. Kahabagan niyo po ang Russia. Kahabagan niyo po, Panginoon, ang Australia. Kahabagan niyo po, Panginoon, ang Indonesia. Kahabagan niyo po, Panginoon, ang Laos. Marami pa pong lugar, kahabagan niyo po, Panginoon. Tumawag kayo ng maraming manggagawa. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pastor. Habang nakatungo po at nakapikit, sandali po tayong magkaroon ng pagkakataon para tugunin ang panawagan na ang Ebanghelyo ay hindi natin ikinahihiya, kundi ating ikinagagalak na ibahagi. Ating ipinagmamalaki sapagkat ito ang proven na bumabago ng buhay at nagbibigay ng pag-asa. Kailangan lang po ng maghahatid kung paano ang mga mensahe electronically nakakarating sa ibang bansa. Meron pong kinakailangang humayo at magsuko ng buhay. Naghihintay ang mga tao. Alin ang mauna? Ang kamatayan o ang misyonero? Kaya tulungan niyo po na kung ngayong gabi meron kang kinakausap para magsuko ng buhay para sa ibang bansa, i-guide mo po aling bansa. Napakaraming bansa ang kapos at ang iba po ay kung maari ay hindi namin alam kung meron pang bansa talagang wala. Kaya dalangin namin, ikaw po mag-guide. Hiling namin ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Habang nakatungo at habang nakapikit po, ay narito ang bukas na pagkakataon para magsuko ng buhay at lumapit sa Panginoon. Lord, narito ang aking buhay. Ang mararating ng buhay na ito ay hindi yung gusto kong puntahan. Ang marating ng buhay na ito ay yung ibig mong sa aking paglagyan. Mauubos ang aking mga taon at ang aking buhay sa ayaw ko't sa gusto. Pero nawa, ito'y maubos sa lugar na ibig mong naroon ako, na ginagawa ang kalooban mo, na inaabot ang mga tao, at kagaya ng isang binhi na kinakailangang mahulog sa lupa, na malibang mahulog sa lupa, mananatili itong mag-isa. Kaya Panginoon, itanim mo ang aking buhay sa lupain na pagbubungahin mo ng mga kaluluwa, pagbubungahin mo ng mga simbahan, pagbubungahin mo ng mga mangangaral, pagbubungahin mo ng mga pamilya na nagpupuri sa iyo. Itanim mo ang buhay ko kung saan mo kalulugdan na dumaloy ang kapangyarihan mo at ang iyong mayamang biyaya. Kaya sa gabing ito, ay pagkakataon kayo para gumawa ng kapasyahan. Kinausap ka ng Panginoon at ngayong gabi, meron tayong buhay na patotoo. Maayos na ang kalagayan, pero tinawag ng Diyos. Hindi ang mahalaga ay yung kalagayan, ang mahalaga ay ang panawagan. Kaya ngayong gabi, sino pong lalapit sa unahan, magsusuko ng buhay para sa ibang bansa? Will you come? Meron po ba na maaring kinakausap kayo ng Panginoon ngayong gabi para magsuko ng buhay? Lalaki o babae? Pwede tayong magsabing, Lord, here am I, send me. People are dying.
I'm just waiting for your instruction, Lord. Here am I, send me. Meron po ba? Meron po ba ngayong gabi? Kung wala naman, tutugon ngayong gabi, maaring ito'y isa sa series of messages na kailangan nating mapakinggan, karugtong ng mga mapapakinggan pa natin para isang araw lubusan tayong magsuko. Hindi man sa ibang bansa, ay dito sa ating bayan. Kung matapang tayong pumunta sa malayo, dapat matapang tayo dito sa malapit. Kung tayo masipag sa kabilang probinsya, dapat masipag tayo dito sa atin mismong lugar. Kaya tulungan niyo po kami, Panginoon, at narito po ang inyong mga anak. Ama naming Diyos, salamat po ng maraming sa mensahe. Hindi ito walang kabuluhan. Alam po namin na ito'y humamon, nagpatibay sa amin. Kasama sa babaunin namin at pag-iisipan, Lord, are you calling me? Iba ang dating sa akin ang mensahe ngayong gabi. Hindi ako nagpasya, hindi ako lumapit, but you know, something is happening in my heart. Kaya mga kapatid, huwag niyong pigilin ang inyong sarili. Kaya Lord, kami po'y lumalapit po sa inyo. Patuloy niyo kaming kausapin. Hindi man sa pagmimisyon, pero hindi namin ikahihiya ang Ebanghelyo. Sa mga kami naroon, estudyante, manggagawa, magulang, sa pamamagitan man ng social media, sa pamamagitan man ng text messages, sa pamamagitan man ito ng pangangaral, pag-share, individually, at pamumuhay sa tahanan at sa labas ng tahanan, maging sa paaralan, ipamumuhay namin si Kristo. Ang buhay namin ay magiging mensahe ng Ebanghelyo. Binago kami ni Kristo. May nangyaring himala sa aming buhay. At ang ituturo ng buhay na ito ay walang iba kundi si Kristo na namatay sa krus ng Kalbaryo, inilibing at nabuhay na muli. Ikaw ang aming mensahe. Pagpalain niyo po, Pastor Sibog, Pastor Emmanuel, bless niyo po siya, ang kanyang family. Makarating sila ng Peru. Napakaliwanag po ng vision at ng gagampanan po niya. Dalangin ko po maging bahagi ang Christ Baptist Church. Isang araw, naroon po sila sa Peru. At meron kaming maging bahagi. Gaano man kaliit, gaano man kalaki sa aming paningin. Ang mahalaga, hindi kami nagpabaya na maging bahagi ng partnership para abutin ang Peruvians at sila'y makakilala rin kagaya namin. Isang araw sila naman ang magsusupport ng mga missionaries, ang magse-send out ng mga missionaries. At masasabi namin hindi sayang na nadala sa amin ng isang misyonero papunta sa Peru. At nagkaroon kami ng pagkakataong ibinigay ng Diyos para kami bumahagi sa pag-abot sa mga taong naroon ng mahigit isang araw ang biyahe sa pamamagitan ng eroplano. Kaya Lord, ngayon pa man, dinadalangin namin, ihanda niyo po ang family, ihanda niyo po ang mga Peruvians. Saan man sila lalapag, ikaw na po ang maglalapit ng mga tao sa Ebanghelyo ni Kristo. Hiling namin ang lahat na nagpapasalamat sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. 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 Wow. Amen. Tayo po ay umawit. Awitin natin yung To the Regions Beyond. Ha? To the Regions Beyond. Lampas-lampas to sa ating pampangin. Everyone! To the regions beyond, I must go where the sun Yes, ang ating representative sa Peru. To the millions that Para maabot natin, may pupunta sa Peru. Yung nakikinig online. To the regions beyond, I must go. Amen. To the world, all the world is arrayed. On the last instancia, To the hardest of places he calls me to go, never thinking of comfort or grace. The world may pronounce me
tawagin natin. Brother Buddy, halika. Ikaw magpasalamat ngayong gabi sa ating mga kaloob. At pag-pray ang ating mga kapatid. Panginoon, maraming salamat po sa oras na ito na ibinigay niyo sa aming buhay. Amen. Apo. Maraming salamat po na binigyan niyo kami ng pagkakataon na bigyan pa ng buhay namin. Yes po. Maraming salamat po sa buhay na ibinibigay niyo sa amin sa araw-araw. Maraming salamat po sa salita na ginawa sa amin ngayon sa araw nito, sa gabing ito. Apo. Maraming salamat po sa amin na pupunta sa ibang bansa, Panginoon. Ingatan niyo po siya, Panginoon. Silang papabayaan ng kanyang pamilya po, Panginoon. Amen. At ang mga pastor na mga kasama namin dito ngayon, iingatan niyo rin po sila lahat po, Panginoon. Yes po. Lahat po kami, Panginoon, wala po kayong magagawa kung wala kayo, Panginoon, sa buhay namin. Apo. Kaya mo, ang aming ipunin na naibibigay po namin ngayong araw na ito, kayo po magbigay, Panginoon, sa amin. Yes, Maraming po. salamat po sa Panginoon sa pagligtas. Amen. 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 Tayo po'y tumayong lahat. Habang tayo ay nagtitipo ng ating mga kaloob, inaawit natin yang, ano yan, wonderful to be a Christian. At yan ang gusto nating mangyari sa mga Peruvians. Ha? Isang araw may kasama si Pastor Sibok dito ng mga Peruvians. First and last, everyone! Life has purpose now it never had before. There is meaning to each day and even more. For a joy and peace I can't explain, it's mine, yes. Since I found new life in Christ my Lord divine. Oh, it is wonderful to be a Christian. Oh, it is wonderful to be God's child. Oh, yes, it's wonderful to have your sins forgiven. Even the Peruvians, amen, forever reconciled. And the hope of heaven's glory thrills me so. Where I live with Christ forevermore I know. That is why the things of earth I lose behold. I'm eternal riches better far than gold. Come on, yes. It's wonderful to be a Christian. We are Christians through the preaching of the gospel. It is wonderful to have your sins forgiven. It is wonderful to be redeemed, justified forever reconciled. Amen. Hilingin natin si Pastor Oliver. Pastor Oliver, will you please come? Kasama tayo sa panalangin ngayong gabi. Manalangin po tayo, dakilang Ama, salamat po sa pinagtagumpay niyong gawain ngayong gabi. Amen. Amen. Salamat po sa pribilehiyo na kami po ay maka-attend po dito sa Christ Baptist Church under the leadership of Tatay Pastor Conway. Salamat Thank po sa you, kanyang Lord. buhay, Ma'am Donna at ang kanyang buong pamilya. Salamat po sa mga kapatiran pong bumubuo po dito, Panginoon, at patuloy niyo pong gagamitin ang iglesyang ito at maging pagpapala, maging sa mga missionary. At salamat, Yes, po. Panginoon, dahil ang gawain po ito ay may puso sa misyon. At aming dalangin ang mensahe at hamon po ngayon namin napakinggan ay talagang ma-apply namin sa aming pong mga buhay. Ingatan mo muli kami sa bawat isa na uuwi sa kanilang tahanan. At dalangin po namin ang inyong pag-iingat, Panginoon. To be the glory and honor and praise for this all we ask and pray in Jesus' most precious name. Amen. 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 Kamayan po natin ang ating mga ngaral at ang bawat isa
Ano po? If you want to be a blessing to Pastor Sibog, just give him a Baptist handshake. Ha? Kamayan natin at let him know we are praying for him and we will be part of his mission work in Peru. Pastor, hindi natin napakita yung video. Nakalimutan natin yata. Ha? Nakalimutan. Ito. Ito. Gusto nyong panoorin ang mga taga Peru. Very colorful. Very artistic. Ayan ha. Wow. Ayan mostly Catholic. Practices. Pambihira. Mas artistic sa atin, Mas wow, kawawa talaga, Yan, mga masasave yun, yung mga nagpapasa na yan. Darating na ang missionary. Yan, Tignan mo yan, Wow. Mas maarte kaysa sa Pilipino, Tingnan mo. Talaga, Nako, parang mga manang natin, Nako, nakatapak pa, Talagang mga panatiko, Wow, Daig pa ang piyesta. Talaga naman. Grabe ang trabahong papasukin nila, Pastor, Yan ang kanilang aakayin, Ayan, Mga kamag-anakan ng mga taga-Baguio. Grabe, Nako. Grabe espiritism dyan. Ha? Grabe espiritism dyan. Ayan, Kamukha ni Sister, yun, Kakaawa, There's a lost world waiting, trust and obey. Our God needs some Christians to stand up and say, Saan si Pastor? reach the lost. Pastor, galing ka na ba doon? Ay, di ba? Bata ko. To the cross, many souls are crying from hell. Ito yung mga bunga. Mga mission pa. Amen. We must finish well in a place with golden streets, in a place where joy is everlasting, where God is the light. Many faces Ito yung simbahan nila, Pastor. because we chose to obey God's call. Amen. Yan, We surrendered our life. We must reach the lost. Tatlong lalaki anak niyo? Aba, ayos. Amen. Okay. So, magandang gabi po sa lahat. Salamat sa lahat, mga pastors. Alay kayo, magpa-picture muna tayo dito. Mga pastor muna, mga pastor.
At saka isama niyo yung asawa niyo. Halika kayo. Pastors. Pastor, sali kayo para may souvenir tayo dito. Halika, Pastor Rolly, sumama ka na. Pastor ka din naman eh. Stay down na. Tsaka yung asawa. Yung mga pastor dyan. Pastors. No. Sama, Mrs.